Nagbabalik ang buhay ang Lish Garcia pumalit. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa segment na pinakahihintay nyo. Ang segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Sa Tagalog, kapag hindi mo alam, huwag kang manghula. Itanong mo lang. Kasi pag nanghula ka, malamang magkamali ka. Pag nagtanong ka, malaki posibilidad, matama ka. Di ba tuwing Pasko, meron tayong kinakanta, di ba? Parang, Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Nako. Ngayon, ay, tingin na po natin. Pero, alam mo bang marami ng Pasko ang nasayang? Malamang ang tanong ninyo, paano ito nasasayang? Yan. So ito po, makinig po kayo mabuti, napakarami pong paraan na ginagawa nating mga tao ba't nasasayang ang Pasko. At baka pag nadinig nyo to, ma-realize mo, nansayang na rin pala ako ng Pasko. Ay, si nanay nagsayang ng Pasko. Yung kaibigan ko. So ito po maganda. Pinapaliwanag na po namin sa inyo para hindi masayang ang inyong Pasko. Kanina, paulit-ulit namin nababanggit na sayang dahil hindi nangyari ang mga dapat nangyari. Diba? Yun yung omission, diba? Nasayang dahil hindi natin ginawa ang mga dapat natin gawin. Ay, may baliktad pala yun. Tama yun, omission yun. Yung kabila naman, yun yung nasayang dahil may dapat tayo gawin, hindi natin ginawa, omission. Yes. Nasayang dahil may ginawa tayong hindi natin dapat gawin. Yun yung commission. Commission po yun. Hindi po yun yung makukuha nyo pa nagbenta kayo commission dito. Yun po yung mga dahilan. At susubukan po natin isa-isa yung itong mga bagay na to. Okay, gaano ba? Ikaw ha? Gaano na karaming Pasko ang sinayang mo? Sana wag na nating sayangin ang Paskong ito. At sana this Christmas will be the best Christmas Ever! Pag-uusapan po natin ngayon, ano-ano ang mga dapat gawin para hindi masayang ang Pasko. Number one, sayang ang Pasko kung matigas ang ulo at puso mo. So, isa sa pinakamatinding dahilan ba't nasasayang Pasko, yung mga taong matitigas ang ulo at matitigas ang puso. Siguro, ano yung matigas ang ulo at matigas ang puso? Ito po, makikita niyo po, bibigyan po namin kayo ng mga nagagawa natin at hindi natin nagagawa sa tigas ng ating ulo at sa tigas ng ating puso. Parang Makinig ano po kayo. yan meron ka bang matagal mo na dapat na gawin, pero sa tigas ng ulo mo, hindi mo ginagawa. O kung minsan, sa tigas ng puso mo, hindi mo pa rin ginagawa. Yan. So meron, diba? pag-isipan niyo po din, tuwing Christmas, may nararamdaman ka bang parang sinasabi ni Lord, no, gawin mo to. Patawarin mo na yan. Gawin mo to. Gawin mo to. Oh, anak, this Christmas, huwag mong gagawin to. Huwag mong gagawin to. Huwag mong gagawin to. So, nakakaramdam pa kayo ng ganun. Ibig sabihin po, ito po yung mga dapat nyong gawin at hindi nyo dapat gawin. Ang problema, pag may dapat kayong gawin, hindi nyo ginawa, sinayang mo yung Pasko. Oo. Pag may ginawa ka na hindi mo dapat gawin, sinayang mo yung Pasko. Kasi, sabi niya ni J.C. Penney, di ba? Christmas is not just a time for festivity and merrymaking. It is more than that. It is a time for the contemplation of eternal things. The Christmas spirit is a spirit of giving and forgiving. So, yun po, paalala na po. Oo. Isa sa mga dahilan na kailangan nating malaman at maalala. Actually, most of this, alam naman natin, nakalimutan na lang natin. Nasasabi ni J.C. Penney, paliwanag yan, dapat daw ang Pasko ay time for giving, kaya nga may gift giving. Pero sir, ano yung isa? Forgiving? Anong koneksyon ng forgiving sa Christmas? Hindi ba dapat Kasi Christmas is party? party? Minsan masyado tayong nalilibang sa maraming bagay ng Pasko, katulad ng Christmas party, Christmas gifts, Christmas celebration, at marami pang iba, di ba? Ano dadaling ko for white elephant? Ano gagawin ko for dadalhin ko for exchange gift? Nakakalimutan tuloy natin ang ibang mas mahahalagang bagay. Baka may dapat ka pang patawarin na hindi mo pa napapatawad sa Paskong ito. Kaya ito mapasin nyo, merong Christmas giving, pero bihira kayong makadinig ng Christmas forgiving. Yes. Palagi natin naisip, Christmas gifts. Wala bang Christmas forgiving? Na sa totoo lang po, isa sa mga essence ng Christmas is forgiving. Kung di po ba naunawaan nyo, maya-maya pa ipapaliwanag po namin ano yung essence ng forgiving patungkol po sa Pasko. Yes. So, kumbaga ilang Pasko na ba nagdaan? Pero hindi mo pa rin kinikibo yung taong dapat mong kinikibo, di ba? Sister mo, brother mo. Correct, kaibigan mo, may pinagsamahan naman kayo, may konti lang nagawa
naku, parang ayaw mo nang kausapin, ayaw mo nang kibuin, di ba? So, ang payo namin, wag mo sayangin ang Paskong darating. Forgive, kasi hindi naman para sa kanya yung forgiveness, para sa iyo yan. So po yung napaka-importante, kailangan nyo maunawaan. Sabi po ng madami, at ako naniniwala, pag Pasko daw po, malambot ang puso ng maraming tao. Yung mga hindi mapagpatawad, pag Pasko at humingi ka ng tawad, tatawarin ka. Yung hindi naman makahingi ng tawad, pag Pasko, para bang ang lambot ng puso niya, hingi na siya ng tawad. My point is this, let's maximize that spirit. Okay, may spirit pa pag Pasko eh. Pwede bang gamitin natin itong Pasko na to para magkasundo na kayo magkapatid, magpinsan, ito masakit, mag-ina, mag-ama, humisip, mag-ama, matagal na kayo hindi nag-uusap, hindi na kayo nag-noche buena together. Use this Christmas! Sabi nga ni Martin Luther King, darkness cannot drive out Yan. darkness, di ba? Yung dilim, hindi mapapawi ang dilim. Only light can do that. So, hate cannot drive out hate. Kasi parang iniisip ko, galit siya sa akin, gagantihan ko. Only love can do that. Sayang ang maganda ninyong pinagsamahan noon. Nasira dahil sa isang pangyayaring hindi makalimutan at mapatawad. Yan. So, ito po yung magandang, palagi pong paalala sa akin ng nanay ko, hindi ko makalimutan. Ang sabi niya po, kung sino ang nakakaunawa, siya magbigay. Pag-isipan niyo muna, sino kaya nakakaunawa? Ikaw o yung kasamaan mo ng loob? Ito, malamang ikaw. Bakit? Ikaw nanonood ng aming programa. So, pinapaalala po namin sa iyo, ikaw magpatawad kung mayroong nagkasala sa iyo. Kung ikaw naman nagkasala, ikaw ang humingi ng tawad. Yes. Pag ginawa mo ito, gaganda ang buhay. Kasi kung minsan, tama yung sinabi ni Amelie, galit ka rin. Wala mangyayari sa Eye for relasyon an niyo. eye, tooth for a tooth. Di ba? Only light can drive away darkness. And ito tanong, sino magsisimula magbigay ng liwanag? Yes. Sana ikaw yun para mas sumaya at gumanda ang Pasko. Sabi ni Thomas Monson, Christmas is forgetting self and finding time for others. It is discarding the meaningless and stressing the true values. Ang Christmas daw po ay pagkalimot sa sarili at pagbibigay ng importansya sa iba. At isinasantabi na po natin yung hindi gaanong mahalaga. Siguro tanong nila, sir, paano application? Ito po, saktan ako eh. Kaya hindi ko siya mapatawad, kaya hindi ko siya pinabati. Dami niyang mali ginawa sa akin. O, nasabi niya, Christmas is a time na kalimutan yung sarili mo. Kalimutan mo na yung nasaktan ka. Kalimutan mo muna yung ginawa sa'yo. Isipin mo muna, ano yung maitutulong ko sa iba? That's the spirit of giving. So when you start giving, you learn to forgive. And one of the greatest gift that you can give to a lot of people, lalo na kamag-anak niya, forgive. Kung ang Diyos nga napatawad yung lahat ng ating kasalanan, parang kumbaga sino pa ba naman tayo para hindi natin patawarin ng iba? Bakit hindi mo siya dalawin ngayong Pasko? Yeah. Puntahan mo, paano parang galit sa akin? Puntahan mo. Kaya nga. Diba? Kung hindi mo pa kaya, padalhan mo ng mensahe, ng pagpapatawad, O paghingi ng tawad. o sana maging simula ito ng pagbabago ng inyong relasyon. Kaya wag nating sayangin ang Pasko, magpatawad, at kung kinakailangan, humingi ng tawad. Yung pa yung sinasabi namin, kung kaya nyo dalawin, better. Kaya lang may mga pagkakataon, medyo matindi talaga. Kahit text man lang, batiin mo na, Merry Christmas, a Blessed New Year. Yung pa lang po, hudyat sa kanya na, gusto na makipagbati nito. And malamang po yung kapamilya nyo, kaibigan nyo, Baka hinihintay na. matagal nga na rin gustong makipagbati, kaya lang, medyo nahihirapan siya. Please, text them, message them, or kung pwede, dalawin. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo.